Leila and Ethan found him already. They are talking to him. Pagbabalita ni Clarence sa kanila nang balikan sila sa kwarto. Tumakbo raw ito sa rooftop at doon nakita nila Leila at Ethan na magkasamang naghanap dito. I need to talk to him, eka ni Angelina habang hindi pa rin maalis ang guilt sa kanyang kalooban. Naging kampante ako, Benedicto, eka niya. Let them talk to him. There's a chance he will listen to them. Aniya naman ni Scott. Tama si Scott, Angelina. Halos magkakaedad lamang sila. Malay mo makinig si Maki sa kanila, eka naman ni Clarence. Lalo siyang nakaramdam ng guilt nang makitang anak na karga ni Benedicto. Tulog na ito dahil sa pag-iyak. Ipinaliwanag nila ditong totoo pero bata pa lang ito para maintindihan agad-agad ang katotohanan. Hindi rin makausap ng mabuti si Benedina dahil sa mataas na emosyon. Nangyari daw ang komprontasyon nang marinig ni Benedina ang kwento ni Maki kay Leila tungkol sa ina nito. Tinuro siya ni Maki at tinawag na mama. Nagselos si Benedina nang malaman na magkasama sila sa isang bubong samantalang hindi siya makauwi para makasama to. Naging komplikado ang lahat at hindi niya alam kung paano buuhin ang lahat. Paano niya aamuhin ang anak at paanong ipapaliwanag kay Maki ang totoo. Hindi niya na gustong masaktan pa si Maki pero hindi pa rin niya napigilan yon. Hindi pa sa kanya nanggaling ang katotohanan na duwag siyang umamin dito. Talk to him when he's not mad anymore. Pilit siyang inaalo ni Benedicto. Imbis na nakalabas na ito sa ospital, hanggang ngayon nandun pa ito. Dahil sa pangyayaring yon, hinaplos niyang mahabang buhok ng anak. Hinalikan niya rin ito at marahan na niyakap. Hindi niya masisisi ito. Dahil kapareho lamang ito ni Maki na nangulila sa ina. Makalipas ng ilang minuto ay bumaba si Ethan mula sa rooftop ng hospital. Aunt Angelina, he wants to talk to you. Kinabahan, ngunit napuno ng pag-asang puso ni Angelina. Agad niyang pinuntahan si Maki. Nang naroon na siya, umalis na rin si Leila. He's not mad anymore, Miss Ganda. Napakurap-kurap siya, pamilyar sa kanyang tawag na yon. Nang umitito'y nabatid niyang matagal na silang magkakilala ng dalagita. Dahan-dahan siya lumapit kay Maki na nakaupo sa gilid. Kapag tumayo ka, ay tanong mo ng ibaba sa kinalalagyan nito. Tinabihan niya si Maki. Naupo din siyang pasalampak. Alam mo ba kung bakit nanatili ako sa isla kahit na gustong-gusto ko nang tumakas? Paunang salita niya, hindi niya alam kung papakinggan ba siya ni Maki. Pero nagpatuloy siya sa pagsasalita. Dahil nandun ka, dahil kaya kong harapin ang buhay sa isla, dahil naroon ka sa tabi ko, dahil sa puso ko, anak kita, Maki. Pumiyok ang boses niya. I'm sorry if I didn't tell you right away. Natakot kasi ang mama sa magiging reaction mo. Natakot ako na magalit ka at kamuhian mo ko. Hindi ko gustong magalit ka sa akin, Maki. Dahil anak kita. Hindi ka man galing sa akin, ay anak pa rin kita. Gumaralgal ang boses niya at pinigilan ng luha sa pagpatak. I know, eka ni Maki. Nanatili itong nakayukot na kaduktok ang ulo sa mga braso nito. I just don't want to admit it, Mama. But the first time you came back, I knew you were not really my mama. Mabilis na bumaling si Angelina kay Maki. The moment I hug you, I know it's not my mama. Both of you have a different scent. Pero sa pangungulila ko kay Mama, tinanggap ko na lang na ikaw siya. Tuluyang bumuhos ang luha sa mga mata ni Angelina. Dahil sa pangungulila ng bata sa ina nito, ay nagawa na nitong kimkimin ang nasa kalooban. Nagawang maging bulag dahil sa kagustuhang makasamang ina. I am scared. I am alone now. Humikbi ito dahilan upang yakapin ang bata. You're not Maki. Ako pa rin ang tatay yung mama mo. Kung gusto mo, ako pa rin ang ituturing mong ina. I will not abandon you, Maki. Pero nahanap mo ng tunay mong pamilya, Mama. Eka nito, humihikbi. Tumingin ito sa kanya, hilam ng luhang mga mata nitong tumitig sa mga mata niya. Gaya ng dati, puno ng pangungulilang mga matang yon, na pinupunan niya ng pagmamahal, ng pag-aaruga. Pinadama niya sa batang si Maki ang hinahanap nitong pagmamahal ng isang ina, at hindi kailanman yun magbabago, kahit na sino pa siya. Pamilya din kita, Maki. Hindi kailanman magbabago na parte ka ng buhay ko. Anak pa rin kita. Hinawakan niyang mukha nito. Pinunasan niyang luha sa pisngi ni Maki. Paano kung ayaw ni Benedina na maging parte ako ng pamilya niyo? May takot sa tono ng boses nito. Alam niyang nangangamba si Maki para sa sarili.
She will understand. She will love you the way he loves us. Kailangan lamang natin ng panahon. Napatitig to, yumakap sa kanya. Ngumiti naman siya. Ginulo niyang buhok ng anak. Hindi ka na ba galit kay mama? Umiling si Maki. Hindi po ako magagalit sa iyo, mama. Mahal po kita. Niyakap niya si Maki na parang wala ng bukas. Nakahinga siya ng maluwag na tuluyang mabunot ang nakatarak na kutsilyong mga agam-agam na dala sa kanyang pagkatao. Sa wakas, kahit ganun ang nangyari, naging okay na din ang lahat. Si Benidina na lang ang kailangan nilang kausapin para sa magiging setup nila. Sana'y maintindihan din ito ang lahat. Mahal ka ni mama. Bulong niya kay Maki. Gusto niyang bigyan ng malaking assurance ang bata na hindi niya ito kailanman iiwan, na kahit may pamilya talaga siya, kasali ito doon. Sa kabilang banday nagising si Benidina na hinahanap ang ina. Nakiusap muna si Benedicto sa ibang naroon na iwanan sila para kausapin niya ito. Ngayong naging komplikadong lahat ay kailangan niyang masinsinang kausapin ng anak. Yung kalmado na ito't hindi gaya kanina na puno ng mataas na emosyon. Where's my mommy, daddy? Naiyak na naman ito. Pinaupo niya ito sa kama. Benidina, hindi ba I told you? Mommy has something that she needs to do. That mommy is not able to come home with you kasi nga. Kasi she has another child. Medyo nagulat siya sa naging pahayag ng anak. Umiling siya. Kinuli niyang mga mata nito. Remember Maki? Siya yung batang binigyan mo ng favorite teddy bear mo noon. Mukhang nagulat to. Malaki na rin kasi ang pinagbago ng katawan ni Maki ngayon kaya hindi na siguro nakilala ng anak. Remember when he cried and called for her mama? Tumango si Benidina. You said something to me. What did you feel when you saw him like that? Naawa po ko sa kanya, daddy. Nakangusong eka nito. Pinatong niyang kamay sa ulo ng anak at ginulong buhok nito. He lost his mama. And now he's papa. Mommy and daddy decided to give him a family he deserves. This will include you, anak. Paliwanag niya dito. Tila pinuseso pa ni Benidina ang mga sinabi niya. Mahirap yung maintindihan. Pero sigurado siyang kaagad na makukuha ng anak ang ibig niyang sabihin. Then, I will have him as my big brother? Napangiti si Benedicto saka tumango. You always want a brother. I know you have Ethan, but hey, two is better, right? Untag niya dito. Muling napaisip ito pagkatapos ay tumango. I should apologize to him din, sabi nito. Nayakap niya bigla ang anak. Nagpapasalamat siya dahil sa ibinigay na talino at pangunawa ng Diyos dito. Oo, bata pa ito at kadalasan ay aktong bata. Pero kailanman hindi ito naging sakim sa pagmamahal o sa material na bagay. Mommy is with him. Kinakausap niya ngayon si Maki. And we will go home but not in the mansion. We will go home on our own home. Nadala na niya si Benidina sa bahay na yon makailang beses. Pero hindi sila naglalagi doon. You will be okay, right baby? Do you understand the situation? Tumango ang kanyang anak. Opo daddy, I understand po. Nakahinga siya ng maluwag. Nagawa niya ng dapat gawin. Sana maging si Angelina at Maki ay okay na rin. Gusto na niyang maging buo ang pamilyang matagal na nawasak dahil sa laro ng tadhana sa kanila. Nakatago si Maki sa likod ni Angelina nang bumaba sila sa rooftop at pumasok sa silid na kinaroroonan ni Benedicto at Benidina. Nagkatinginan sila ni Benedicto at nag-usap ang mga mata nila. Nagkaintindihan kahit hindi magsalita. Maki, tawag niya sa batang lalaki. Si Benidina naman ay binaba ni Benedicto. Ito nang lumapit sa kanila. I'm sorry if I hurt your feelings, Kuya Maki. Nanginginig ang mga labi at kagad na dumaloy ang luha sa mga mata ni Angelina. Nang marinig ang sinabi ng anak, agad niyang pinunasan niya nang tumingala ito sa kanya. Bumaba siya para pantayan ng dalawang bata. Gumitna siya sa mga ito. Si Maki ay nakatayo at nakatingin kay Benidina. Si Benidina naman ay nakatitig din kay Maki. I'm sorry also. Hindi ko gustong kunin ng mommy mo. Umiling si Benidina, saka humagikik. Kinuha nitong kamay ni Maki. From now on, we are sharing my mommy. Our mommy. But, nagulat sila dahil may but pang alam ang anak. Muling itong ngumiti. Share with me my teddy, okay? I missed him already. Napangiti na rin si Maki. Naalala niya yon.
Hanggang ngayon ay dala-dala niyang teddy bear na yon dahil yun ang naging comfort niya kapag natatakot siya. Naalala din naman niya si Benedina. Okay, pumayag kagad si Maki. Humakbang ito palapit kay Benedicto. Tumingala ito. Tito Benedicto? Umiling si Benedicto. Bumaba din siya para pantay ng batang lalaki. Si Benedina naman ay nagpakarga kay Angelina at yumakap ng mahigpit dito. Maki, you can start calling me daddy. I'm not your biological father but from now on, I will be the father you always wanted. Yumakap si Maki sa kanya, pumalaw ng iyak. Ngayon lamang naramdaman ni Maki ang ganong pagtanggap at pagmamahal. At para kay Benedicto at Angelina, yun ang gamot sa trauma ni Maki. Pupunan nila ng pagmamahal at pag-aalaga ang buhay nito. Buburahin nilang masama nitong nakaraan sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng masayang pamilya. Sa wakas ay nakauwi na si Benedicto mula sa ospital. Marami man ang nangyari, buo naman silang nakauwi sa masasabi nilang tahanan. Sa gabing yun, imbis na silang dalawa lang sa kwarto, ay 4 silang nakahiga sa malaking kama. Nakiusap ang mga bata na makikitulog sa kanila. We need a bigger house, pabulong na saad ni Benedicto. Inabot niyang mukha ni Angelina. Hindi pa nakontento ay maingat siyang gumalaw para tumagilid at harapin to. Punong-puno ng pagmamahal ang mga mata nitong tumitig sa asawa. Hindi pa rin makapaniwalang naroon na nga talaga ito. Pero gusto ko ang bahay na ito, Benedicto. Mahinang usal ni Angelina. May mga parte na malungkot kapag nakikita niya pero sa tingin niya ay mapapalitan na yun ng kasiyahan. Ipaparenovate ko ang office ko para gawin na isa pang kwarto. Hindi ako tatagal na ganito. May ibig sabihin ng mga kataga niya. 2 lang ang kwarto sa bahay na yon at ang isa'y okupado na talaga ni Maki. Kailangan ng silid ni Benedina at ang opisina niyang naisip na gawin. Naalarma naman si Angelina. Paanong paintings? Medyo napalakas ang boses niya at gumalaw pa siya. Gumalaw ang mga bata na kayakap sa kanya. Pinagitnaan siya ng mga ito. Ang pwesto nila sa kama. Si Maki sa gilid, siya, si Benedina, at si Benedicto sa isang gilid. Bigla silang napaisip kung anong gagawin. I'll have it here. Lahat ng yun ilalagay natin dito. Eka ni Benedicto. Pero hindi yun ang tinutukoy ni Angelina. Ang sinasabi niya yung painting nito sa may pinto. She wants it. It reminds her kung gaano siya kamahal ni Benedicto. Nagulat siya nang abutin ito at haplusin ang kanyang mga labi. Nang muli niyang tingnan ito'y naningkit ang mga mata niya. Puno ng pagnanasa ang mga mata nito. Naintindihan niya ang ibig sabihin nito kanina. Kahit na gustong-gusto ko ang setup na to, I still want privacy with you. Honest nitong puno ng lambing. Nag-init naman ang mukha ni Angelina, biglang may nabuhay sa kanyang sistema. Pero nagpigil siya. Tumigil ka, Benedicto, kasama natin ang 2 nating anak sa kama. Saway niya dito. Mahina lang na tumawa si Benedicto. Paano tayo makakagawa ng kapatid nila kung ang setup natin ay ganito? Hirit nito na lalong kinapula ng pisngi niya. Ang nakayakap niyang kamay kay Benedina ay umangat para hampasin to. Tumigil ka nga, Benedicto. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Buti na lang talaga at tulog na tulog ang mga bata. Okay, sa mother time, may paraan naman. Eka nitong umisi. Inirapan naman niya ito pero may multo ng ngiti sa mga labi niya. Matulog na tayo, Mr. Argente. Aniya. Pumikit na para tumigil na ito. Good night, Mrs. Argente. I love you. Muli siyang napamulat sa kabinalingan to. I love you. Eka niya. Nagulat siya nang bumangon ito. Bahagyang lumundo ang kama nang abutin siya nito para halikan. Saglit lang dahil gumalaw na muli si Benedina na nasa gitna nila. Para-paraan talaga, bulong ni Angelina. Takangising nahiga muli si Benedicto at sinubukang matulog. Ngunit kay ilap yata ng antok sa kanya. 1 oras na mahigit ang nakakalipas pero nakamasid pa rin siya sa kisame. Alam niyang mahimbing na natutulog ang mag-iina niya. Muli niyang sinulyapan si Angelina bago siya bumangon. Nagtungo siya sa kusina at nagtimpla ng kape bago pumunta sa terasa. Tumanaw siya sa paligid, ang mga bahay na medyo malayo sa kanilang nakikita niya sa gabing yun. Medyo malagkit ang simoy ng hangin. Mainit din sa pagdapo sa kanyang balat. Humigop siya sa kape, iniisip niyang kinabukasan ng pamilya nila. Alam niyang wala nang sino man ang makakatipag noon. Pero na bang magiging bukas nila? May agam-agam pa rin sa kanyang sistema. Hindi ka makatulog? Napalingon siya sa may pinto nang marinig ang boses ng asawa. Nagising ba kita?
Tanong niyang nilapitan ito, umiling naman ito. Sa ganitong oras ay nagigising talaga ako. Saglit na lang natulog ay bigla na rin ako nagigising. Eka nito. Iginiya niya ito sa kinaroroonan kanina. Pareho silang tumanaw sa kalangitan na napupuno na nagkikinangang mga bituin. Malalim yatang iniisip mo, napansin siya nito. Natawa siya sarili. Hindi naman niya masasabi kung bakit. It's nothing. Niyakap niya ito mula sa likod. Pinatong niyang kanyang baba sa ulo nito. Meron. And you should tell me. Walang sekreto, hindi ba? Mas sumigpit ang yakap niya dito. Tama ito. They need to be open. Yun ang walang sila noon. Naisip ko lang ang kinabukasang haharapin natin. Aniya. Pumihito paharap sa kanya. Tiningala siya. Ang kamay nito'y umangat para haplusin ang pisngi niya. Ako din naman may takot, pero matapang kong haharapin yun. Kasama kasi kita. Dalawa na tayong haharapin ng mga yun. Ang dami kong nasayang na oras, Angelina. Ang dami kong pinagsisisiang nangyari. Mga nagawa ko sa'yo. Gusto kong ibalik ang nakaraan. Pumiyok siya dahil naiiyak. Kung hindi nangyaring mga yon sa atin, Benedicto, baka hindi tayo ganito katatag ngayon. Hindi ko rin maililigtas si Maki. Baka gumawa talagang tadhana na mangyaring mga yon dahil may purpose siya. Matamang tinitigan niyang asawa. Tama nga naman ito. Yun siguro talaga ang nakatadhana sa kanila. Ang importante ang ngayon, Benedicto. Paisa-isa, magkahawak kamay nating haharapin ang bukas. Niyakap niya ng mahigpit si Angelina. Tama ito, importante ang ngayon. Doon siya magfo-focus. Masayang gumising na walang anumang alalahanin. Buong pamilya at puno ng pagmamahalan. Yun ang pinangarap nila Angelina at Benedicto. Dahil hindi naman nila nakagisna ng ganong setup sa kanilang kinalakang pamilya. Ngayon nga'y natutupad na yon. Magkahawak kamay silang haharap ang bawat araw. Gumigising sa umaga ni isa't isang kuhanan ng lakas. Sa bawat lumilipas na araw ay magpapasalamat sa Diyos. Ang nasasambit nilang dalawa habang nakatanaw sa mga anak na masayang nagmamahalan. Nagtuturing ang totoong magkapatid. Sa wakas, buong-buo ng kanilang mga pagkatao. Buo ng puzzle na matagal nang nawawalang piraso. Ang mga puso nilang sugatan at nasaktan ay unti-unting hinihilom ng kasiyahan nila ngayon. Pero alam nila, hindi pa talaga buo. Para kay Angelina, may kulang pa. At yun ang kanyang alaala. Isang buwan na nakakalipas, simula nang buuin nilang kanilang pamilya. Nag-aaral na si Maki sa paaralan, kung saan nag-aaral din si Leila. Nakakatanda sa kanila ng konti si Ethan, kaya senior nila ito sa paaralan na yon. Si Benedina naman ay nag-umpisa na rin pumasok at kahit sa murang edad, ay nakapasok na ito bilang grade 1. Maaga nakapag-kinder ito, ni hindi na nga nito natapos ang taon dahil na-board ang bata sa mga pinag-aaralan. Hindi dahil siya hindi makasabay ang bata sa aralin, kung hindi ang aralin ang hindi makasabay sa katalinuhan nito. Sa araw ng Lunes ay sinamahan ni Benedict si Angelina para magpatingin sa espesyalista. Kahit natakot, minabuti nila para maalala na ni Angelina ang alaalang nakalimutan. Your memory loss can be permanent because of the surgery and the condition you may have before. Parang pinagsakloban ng langit at lupang pakiramdam ni Angelina. Then, wala nang ang chance na maalala niyang lahat. Pinagkaitan ng tadhana sa kanya na makilala muli ang sarili niyang nakaraan. Kung sino siya noon. Malungkot siyang napatingin kay Benedicto. After so many tests na ginawa nila, ayun din talagang resulta. Maaring hindi na bumalik sa kanyang alaala. Tahimik silang bumiyahe pa uwi. Walang nangahas na magsalita. Pinoproseso pa rin ng isipan nilang resulta at ang sinabi ng doktor. Maaring hindi niya na maalalang nakaraan, pilitin man niya. Gustuin man niya. Wala na talagang tsansya. Tahimik siyang bumaba sa sakyan. Parang wala sa sariling naglakad siya. Angelina, tawag sa kanya ni Benedicto. Hinawakan ni Benedicto ang kamay niya at hinarap siya. Tiningala niya ito gamit ang malungkot na mga mata. There's a miracle, you know that right? Tumango siya. Then there's no time to sulk and be sad. Alam kong gusto mong maalalang nakaraan, but maybe this is the way of the Lord so that you can move on easily without getting hurt from those past. Sinubukan niyang ngumiti. Ramdam niya na maging si Benedicto ay kinakabahan sa resulta kanina. Batid niyang sa pananahimik nito ay umaasa din ito na may tsansya pa. Sana, pero direktang sinabi na ng doktor na hindi niya na maalala pang nakaraan niya. Siguro nga,
Aniya, miracles do happen. Baka nga bigla na lang bumalik yun na hindi niya inaasahan. Baka, sana, ngumiti ito. Don't dwell on the past anymore. Let's create something new. Something that is worthy to remember. Ang mga taong nakalimutan mo, pwede mo silang muling kilalanin. And I'm sure, hindi man ang isip mo, makikilala sila ng puso mo. Just how you knew me from your heart. Tumango siyang may ngiti na sa labi. Tama si Benedicto, bakit pa niya babalikan ang nakaraan kung pwede naman siyang gumawa ng panibago? Kasama ito't ang mga anak nila. Maging ang mga taong nakapaligid ngayon sa kanila ay pwede niyang gawa ng bagong alaala. Yumakap siya kay Benedicto. Basta kasama niya to, hindi na siya kailanman mangangamba pa. Yun ang sinasabi ng kanyang puso. Love and trust are the foundation of their relationship now. Hindi na nga mahalaga pang nakaraan nila. Hindi naman alam ni Benedicto kung ikakatuwa niyang balitang yon. Naroon pa rin ang takot niyang baka kamuhian siya ni Angelina sakaling makaalala na ito. Pinapaboran ba siya ng langit? Sa balitang maaring permanente ng memory loss ni Angelina, hindi niya naalalahanin pang pwedeng iwanan siya nito dahil sa mga pasakit na dala niya dito sa nakaraan. Pinagbigyan ba siya ng langit para mahalin na lang ng tama ang babaeng mula noon hanggang ngayon ay siyang kompas niya para sa pagiging mabuting tao? I love you, honest nito. Yun lang ang gusto kong maalala, ang mahal kita. Niyakap niya ng mas mahigpit si Angelina. Pinapangako niya, mas mamahalin niya talaga ito, higit pa sa pagmamahal nito sa kanya. Mas mahal kita, Mrs. Argente. Bumaba ang kanyang ulo para halikan ito. Agad itong tumugon. Binubura ng mga halik nila sa isa't isang mga agam-agam na kumain sa kanila dahil sa nalaman. Nakarating sila sa loob ng bahay na hindi man lang naghihiwalay. Walang mga bata, kaya kanila yon buong araw. Kanilang mundo muna yon. Mula sa hagdan ay nagkalat ang kanilang mga damit. Sa kanilang kwarto ay mainit na tagpong pinagsaluhan nila. Pinaramdam nila sa isa't isang init ng kanilang pagmamahal. Sumayaw sila sa salong ng isang ritmo na tanging katawan nilang may alam. Umuungol sila sa kantang alam nilang bigkasin dahil sa pag-iisa nila. Ang tunog na nililikha sa bawat pagsalubong ng kanilang katawan ay ang pinakamagandang tunog sa oras na yon. Benedicto! O Benedicto! Halos isigaw na ni Angelina ang pangalan ng asawa. Mas pinagbuti ni Benedictong pagpapaligaya kay Angelina. Bawat galaw niya ay puno ng pagmamahal. May pag-iingat bawat ulos na ginagawa niya. Paulit-ulit din na sinasambit ang pagmamahal sa asawa. Ilang beses nilang narating ang langit. Yakap nilang isa't isa habang nagpapahinga. Sa mga labi may mga kakaibang ngiti. I think we need to extend our house, eka ni Benedicto. Hinimas niyang braso ng asawa. Tumingala si Angelina na kunot ang noo. Hindi niya kaagad nakuha ang ibig sabihin ng asawa. Tumawa ito kaya kinurot niya ito sa tagiliran. Anong kalokohan ang iniisip mo? Tanong niyang lalong dahilan upang tumawa to. Nilapit itong bibig sa kanyang tenga at bumulong. Sa ginawa natin, sa tingin mo ba walang mabubuo? Namula sa Angelina, kinurot niyang muli ang asawa. Benedicto, may babalang pagtawag niya sa pangalan nito. Pero tumawa lang si Benedicto. I'm serious, eka pa nito. Bigla itong tumahimik ilang saglitang nakalipas. Naalala kasi ni Benedicto na binili niya palang bahay na yon para pahirapan noon si Angelina. Kaya nga 2 lang na kwarto ang meron doon. Balak niya rin noon na ibigay ang bahay dito pagkatapos nilang maghiwalay. Pero may iba palang plano ang tadhana. Ang bahay na yon ay magiging bahagi ng masaya nilang pamilya. We really need to renovate our house, Angelina. Seryoso na niyang eka nang magsalitang muli. You like this house so I'll make sure na kaunti lang ang mababago. We really need more spaces para sa mga bata. For our future kids as well. Kids? Mr. Agente, bukang nasa isipan mo pa na kung ilan ang gusto mo pang anak. Baka pwede mo namang sabihin sa akin lalo na't ako naman na magbubuntis at manganganak. Bumangon si Angelina at pinamewangan ng asawa. Wala na siyang pakialam kung hubot-hubad siya sa harapan nito. Ngumis ito. Maybe 3 or more. Bigla siyang tumalikod pero hindi pa man siya nakakahakbang palayo dito ay nahila na siyang muli pahiga sa kama. Agad na kinubabawan. Benedicto, we need to start making them honey. Natatawa nitong saad.
Agad siyang hinalikan sa leeg dahilan upang makiliti siya. Benedicto! Muling hiyaw niya. Hindi sa galit kundi sa kiliting dulot ng halik nito. Wala siyang nagawa kung hindi ang bumigay ng muli sa asawa. Tatlo kung tatlo, yun ang nasa isipan niya bago tuluyang magpasakop sa pag-angkin ng muli ni Benedicto sa kanya.